papalapit na ang katapusan nila. Kung hindi lang po talaga pagkaswapang ito mga taong gobyerno po natin, matagal na po tayong marami ng mga train system na tapos. Pagkaswapang kasi nila sa pera. Bakit? Sa halip na unahin itong mga napaka-importanteng proyekto para sa atin, ang inuuna nilang mga proyekto ay ang para sa kanilang mga sariling interes. Magandang halimbawa ito ngayon, itong 288 billion na isiningit po sa pambansang budget. 288 billion. Binawasan daw ng 26. Okay, 26. So magkano pa natira? But basically po, wala naman sa plano mismo po ng kagawaran, wala mismo sa plano talaga ng pambansang gobyerno, isiningit po nitong sigurado ko'y magnanakaw sa perang ito. Pinipilit nila dahil dito po sigurado ang kanilang kitaan. So babalikan ko, itong mga proyekto ngayon, ang sinasabi ni Yusek, delayed. Kasi nga din po, kinakailangan din ng pera para doon sa pag-aayos ng linya. Kaya, higit na pong 20 taon, hindi pa rin po nasisimulan sa napakaraming problemang kinakaharap ng proyekto. And sabi nga niya, dahil po sa ngayon, magbabago na naman ang cost nito, siguradong tataas ang pamasahe nito. Sigurado pong tataas din po mga kapatid ang babayaran natin doon sa mga inutang pa natin para sa ibang po mga train system na sana nga po'y pakikinabangan ng pangkaraniwang Pilipino. Gusto ko humupang aking damdamin dahil nakakainis po itong mga pangyayaring ito. Inuuna ho nilang ponduhan yung mga proyekto na alam nila na kickback sila. Talagang problema po ng ating bayan, basically po, ay the kind of leader that we choose. And the people that choose these leaders, tayo po yun. Yan po ang problema po ng ating bansa. Kaya po tayo talaga nauunahan ng napakarami hong mga bansa. Tutunghayan ko po yan next week. I hope makagawa ako ng isa pong live episode ng Malating About It tungkol dyan. Pero para lang mapagtanto ninyo, na sadya po talagang hinahayaan kasi natin nga. Kaya ngayon naghahari ang mga ulupong at magnanakaw sa gobyerno na ang inuuna po talaga ay yung pong pagnanakaw. Kaya po naisasantabi yung pong mga importanteng proyekto para po lalo na sa working class. Yan, yung working class na ating pinag-uusapan sa PhilHealth. There is something wrong with the system, Cha. May problema. Naunahan pa po tayo ng Vietnam. Huwag ka mag-alala naman. Kailan kaya ang tapos nito? Sabi mo kasi more than 2 decades yung sa atin? Opo. Kasi 2016 yung sinasabi na nagsimula, pero hindi pala, mas may nauna pa? Hindi, ano yan, ang tagal po ng pinanggalingan nito, but basically po, ang haba na pinagdaan ng proseso, at the end of the day, hindi pa rin po ito tapos. Hoy! Hoy! Gising! Sige po mga kapatid. Ang ating mga kayo naman, guys! Happy New Year, guys! Bayan, Happy New Year, guys! Happy New Year, guys! 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 Papalapit na ang katapusan nila. Matuloy na ba ang impeachment? Oo nga, meron daw niluluto na pang-apat na impeachment, Okay, laban kasi nga, kay VP Sara. Sabi din kasi ni Jaris no isang araw, mukhang itong budget daw po ay isang impeachment budget. Gaya na sinasabi ni Ate Aimee. Fundraising na nga daw itong budget na to para sa 1 trillion impeachment. Bigla akong kinabahan. Wow! Sandali lang bagong taon. Pero sa bagong taon na ito, tandaan din po natin na limitado na ang oras ng sesyon ng Kongreso. Kasi nga po, papalapit na ang katapusan nila sa kanila pong 19th Congress. Okay. Ayusin mo kasi. So, ang pasok nila ay Enero at 13. Oo. Pagkatapos niyan, ilang linggo lang ho sila na magkakaroon po ng mga sesyon. Bakit kaya? Sino kayo nagpauso no na dapat January 13 pa yung pasok nila? Ba't di nila sabayan yung mga uring manggagawa na kahapon pumasok na? Nauna pa yung mga estudyante sa kanila, sila pahinga pa rin? Oo. Bakit?
Please proceed with the response. Ang tawag kasi sa kanila ay mga honorable. So, so what? Ah? Oo. Dapat mahaba ang bakasyon? Lagi. Ang ating mga kayo naman, guys! Happy New Year, guys! Bayan, Happy New Year, guys! Happy New Year, guys! 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 Oo, tsaka sigurado ako pag pasok nila sa kanilang sinasabing quote-unquote trabaho ay parang ang ganda ng yoyo mo. Yo-yo? Di mo alam yun? Yo-yo laruan? Anong yo-yo? Ah, okay! Wow, man. Hindi ko alam, hindi ko inabot. Hindi mo alam? Yo-yo ang tawag sa relo. Ganda ng yoyo mo, pare. 80s yan, yung term na iyan. Yo-yo, bago ang yo-yo nilang lahat. Ganon? At ngayon mo na narinig yun? Oo, ngayon lang, first time. Yo-yo na alam ko, laruan. Lupit-lupit ka nga rito. Napag-aalataan na naman ang agwat ng edad eh. Ha? Oo. Ganda ng yoyo mo, pare. Ah, ganun ang anuhan nila, ang kamustahan nila. Oo, pare, ano bang bago mong wheels? Yan, kotse yan, kotse. Oo, pag wheels. Ganda ng wheels mo, pare. Wow, pare. Hindi pala chikot, wheels pala. Pare, mga kapataks natin, mga taga-customs, pare. Walang bang yan. Pare, bago na naman ang Ferrari mo. Tawa naman. Oo, tapos yung mga kababaihan naman, wow. Hindi kakita mo naman. Bag. Ano ba yung Birkins ba tawag doon? Ano yun? Walang S yata, Birkin yata yon. Yung mga Birkin. milyones na halaga ng bag. Birkin, wala yatang S. Di ba parang donut yun? Alam mo, itong si kaibigan Jarius, parang hindi niya lang siguro maidiretso. May yung kanyang paggamit ng crook. Oh. Oh, parang may kaugnayan sa crocodile. Crocodiles. Ang ganda ng first paragraph. Okay, Oo, parang ang ganda nung, sa mga crocodile. Best ever. Ang ganda ng first paragraph eh. Ano Let me sabi just niya? read, Okay. For attempts to deodorize. Ayun. Pero, Kaya nga, maamoy pa rin daw. deodorant nga yan, yung Vito na yan. Yes, it is you they're talking about. Sa column ni Jarius today sa The Philippine Star, may bahagi dito po, no? Interesting nga ito. Kasi nga, gaya po ng ating tinalakay, di ba, para lang ho mabigyan ng katarungan, kunwari o katwiran, yung pong sinasabing, kahit na 700 plus billion lang yan, mas malaki pa rin yan kaysa sa public works. Kasi nga, may mga sinama sila, Kung Philippine ano-ano. National Police Academy, Dami. Philippine Military Academy, may sinasabi din dito. Isa-isahin mo. Hindi. Ay, sorry. Kasi bandang Makautos ito. dulo. Isa-isahin mo. Sahin ko na po. Basa! Okay. Ang sabi ni Jarius dito, kasi nga daw masyado ng garapal kung isasama pa daw po doon sa listahan na ginawa ng mga nangangatwiran na ito, bakit daw po hindi nila sinama yung Development Academy of the Philippines? Bakit daw po hindi nila sinama itong Film Academy of the Philippines? Bakit daw po hindi sinama yung Philippine Judicial Academy for Judges? Bakit daw po hindi na sinama yung Philippine High School for the Arts in Mount Makiling? Dahil daw sa magiging masyado ng halata, di ba? Yung kanilang hugot. Anyway, so asahan po natin mga kapatid by next week siguro, baka meron na nga po dito lutuin na mga official, na mga reklamo dito po sa ating pong pambansang budget. Ang ating nga pong dalangin lamang dyan na sana nga po mabilis ang maging tugon dito ng ating kataas-taasang hukuman nang sa ganun po magkaroon ng, alam niyo ho yun, ng kabuluhan ang desisyon. Kasi kung minsan kapag late na po ang desisyon, para bagang nagiging moot na, ala ng silbi na andyan na yan.